Morning guys. It's Wednesday na naman dito sa Canada. So ang bilis talaga ng oras dito o araw. Especially pa nag-work tayo, no? Ayan, so parang kailan lang nandun lang tayo sa park kasama mga kaibigan. Tapos ngayon, kalahati na naman ng linggo. Diba? Parang bilis. Tapos ilang araw na lang, off na naman. No? So ganyan talaga ang buhay dito guys. Na, saka ako, nag-enjoy ako kasi hindi mo na mamalayan yung oras pa nagtatrabaho ka. Lalo pag busy, dire-diretso. Minsan pag tingin mo sa relo mo, magla-lunch na pala. Tapos maya after lunch, pahinga konti, balikan ng alauna. Tapos maya ulit, uwian na naman. Ay naka, sobrang bilis. Okay, so yun, nag-aayos na tayo guys, no? Paalis na rin tayo para sa bahay. Pwede na rin pala. Kasi normally guys, maalis ako dito sa bahay 7:15. So, darating ako sa office yan. Siguro mga mag-8 na rin. So, bilis lang. So, tara. Tayo'y lalarga na. Susi. Wallet. Importante. Palagi hindi makakalimutan ng wallet. Medyo malamig. Blue na naman guys, no? Kita ninyo guys yung crack ko, oh. Mahaba na, oh. Bala ko pabutasan ulit sana dito. Kaso inisip ko, kasi nung pinabutasan ko to, gumapang naman ng ganun. Kasi dati guys, ito lang yan. Hanggang dito. Kung pinabutasan ko dito, nagkaroon siya ng line dito tsaka dito. So baka mamaya pag pinabutasan ko naman yon, umangat naman. So pinag-aaralan ko, baka hindi lang siguro magaling yung nagbutas, no? Anyway, normal dito sa Canada yan. Ayusin natin. Yun! Wag lang sana makalimutan ulit yan, ano? Kasi dati nakalimutan ko yung camera ko dyan guys, eh. Si Emma yung si Emma yung pinapunta ko dito sa sa Sinop Station. Kasi mas nauna kasi ako pumapasok kay Emma ng isang oras. Eh syempre, pwede rin naman talaga siya sumakay doon. Yun nga lang, iikot lang siya. Unlike dito kasi sa bus, 302 na siya. Ang ginawa niya noon, sumakay mo siya ng 43, punta doon sa Sinop na. Then saka siya nag-C-train. Eh syempre, nawala lang sa isip ko talaga kunin to. Eh ayoko naman, 'di ba? Mamaya pagsisihan natin, may mag-attempt, nakita yung camera, basagin lalo yung sasakyan. So, mas malaking gastos. Kaya sabi ko kay Emma, parang yung sorry ko kay Emma nun, eh. Sabi ko, kunin mo na lang. Kumbaga pwede ka rin naman sumakay doon, eh. Yun nga lang, iikot ka nga lang. Mapalayo siya ng konti. Ayun, so sana huwag natin makalimutan tong camera. Ayan. So yun guys, hindi naman napansin, may gagong gupit ako. Wow! Ako lang nagugupit niyan guys. Tapos si Emma sa likod lang. Yun nga, sa mga bago dito sa channel ko, ang gupit kasi dito guys, pag lalaki yata parang $20 to $30. So kaya naman magbayad, no, wala namang problema. Pero sayang din naman, 'di ba? Parang marami ka nang mabibili sa $20 or $30. Kaya ako na lang nagugupit. Hindi naman kailangan maging perfecto sa paggugupit, no. Basta importante, malinis lang natin yung gilid, bawasan lang natin yung taas. So kaya lang, hindi naman sa titipid, no. Kaya naman magbayad nun. Pero syempre, sayang din, di ba? Mas marami pa tayong mabibili. Kahit si Sayan, pinagupitan na namin nung nakaraan. Ayan. Kasi sobrang haba na, eh. Hindi namin mapantay, eh. Kasi si Emma nung ginupit niya, sumablay siya sa box. Kaya ngayon, ayun, pinagupitan na namin siya. Ang bayad namin kay Zion, I think 20 plus tax. Umabot ng 22 ata. So isipin nyo yun guys, no? Ganun gupit lang, barber's cut lang yun. Sobrang mahal talaga ng dito,
lalo na yung mga ano, lalo na tsaka guys yung ano, yung mga kulay-kulay ng buhok. Nang time dati nagtanong si Emma sa isang salon dito, parang nasa $300 guys yung ano, kulay. Kaya ginawa ni Emma, bumili siya nung pangkulay, para magkano, wala pa atang $5. Tapos yun, yung kapatid ko na lang nagkulay sa kanya. O di, okay naman, maganda naman yung kinalabasan, so nakatipid siya, di ba? Dito kailangan diskarte lang din guys. Hindi dahil sa nagtitipid, kumbaga mas marami ka pang paggagamitan, no? Kaysa ibayad mo sa mga ganun. Pero siyempre sa iba naman, manina yung $20 tsaka $30. Kaya naman magbayad ng mga ganun. Pero as much as possible, kung may sisave mo naman siya, tapos magagastos mo sa ibang bagay, why not, di ba? Ang buhok naman dito wala namang pakialamanan dito guys. Kahit anong klase ng gupit mo pwede. Okay, may mga bao pa nga. May mga uso dito no. Ewan ko yung nakikita ko yung mga kabataan dito, especially yung mga Pinoy, mga anak ng mga Pinoy. Iba yung gupit parang may bao dito. Something ganon. Ganon yung uso dito. So, gaya-gaya lang sila. Ganon. So, anyway, pero ito, walang pakialamanan kasi dito. Kahit anong klase ng gupit mo, walang sisita sa'yo. Diyan lang naman sa atin sa Pilipinas ang medyo di ba? Maselan. Parang pag nakita ka na pangit ng gupit mo, lulukuhin ka or bibiruin ka, di ba? So, anyway, so dito lagi ako dumadaan sa Glenmore. Sakyan na. Ito makakaliwa. Yan. So dito ako lagi gumadaan guys. Walang traffic dito. Kahit rush hour, walang traffic dito sa Glenmore. Dito lang sa area ko papunta dito sa Chinook. Wala akong never pa ako naka-experience ng traffic dito. Kaya mabilis lang yung travel ko, parang 10 minutes lang Kahapon pag-uwi namin ni Emma, may warning na may storm daw. So nung time na nasa Chinook station kami, yun, medyo malakas yung hangin, maambon na, kaya tumatakbo na kami ni Emma papunta dito sa sakyan. Layo pa naman ng pinarkingan ko, sa may bandang dulo pa. So tinakbo namin, hingal kami dalawa. Kasi nga baka abutan kami ng malakas na ulan. Pero hindi na namin napansin nung pagdating namin sa bahay. Makulimlim siya, pero sandali lang bigla na rin umaraw nung mga bandang 6:30. Dito kasi talaga guys sa kanan dito. Dito sa Calgary, 4 na seasons sa isang araw pwedeng mangyari. Kaya dito, bago ka pumasok, i-check mo lagi yung weather. Ayan, so far naman guys, maluwag yung parking ngayon. Ayan sobrang dami pa rin naman space. Pero doon ako pumapwesto sa may dulo na. Misa kasi paikot-ikot din ako dito Mas maganda kasi sana dito sa malapit. Pero wala mas nauunahan tayo ng mga maaaga. Okay, so sayang ngayon yung train sige, maya na lang. Normally guys, dito ako pumapwesto sa dulo para pagbaba ako, malapit na rin ako dun sa pinto ng station. Ayan, nandito na rin agad yung train. Ang bilis halos wala pang 5 minutes nandito na ulit yung isa. So ito maganda rin dito guys, sunod-sunod yung train. So guys, malilate tayo ng 5 minutes. Nagkaroon kasi ng problema yung train. So hintay-hintay muna tayo. Parang malate tayo 5 minutes. Okay lang naman, wala namang problema. Kasi minsan maaga akong narap sa lunch. So late tayo 5 minutes guys. Okay lang yan. Hindi naman sa amin wala naman nagche-check. Yun yung problema guys, pag nagkaroon ng problema yung train. Actually hindi yung train namin parang sa unahan ata. Kasi yung binabanggit yung pinaka-operator hindi lang namin marinig. Kasi parang may something daw, problem. Ayun. Kaya tayo na late. Okay lang yan. So pasok na tayo guys. Several song-filled hours later. So ayan, dito na tayo sa train guys.
Bilis ang oras, no? Uwian na naman. Pag busy talaga, di mo mararamdaman yung oras eh. Kaya takot ako sa inyo. So bali si Emma, hinihintay na ako dun sa tagpuan namin. Pero nauna siya, lumalabas kasi sa akin. So tapos mamaya, mag-grocery na rin kami. Kasi meron lang kami kailangan bilhin. Birthday kasi ng kapatid ko, kaya sabi ko, bili tayo. Niluto siya sa Friday. So yun, so yeah, may ulit guys. So yun guys, nawala niyo kung sino kasama ko. Nang bababa. Bago akong babae. Ayun ang babae ko. Hi! Okay. Ito ang meeting place namin. Meet up. Yeah. Ay, nako. Kamusta ang work? Busy. May inaayos kami, hindi namin magawa. Pero I think si Franco makakasagot. About do sa property line lang kasi may sinet up kasi sila before doon. Chinek namin chinek nila Carl tsaka ni Sir Kuya Sherwin, medyo nalilito lang. Ayan. So bukas na lang sabi namin kasi nga alos ano na rin mag-alas 5 na rin, kaya sabi namin bukas na lang. Bukas ko na lang tatawagan si yung aking manager. Ayan. So anyway, anong natin dyan? Kamusta? Okay naman, nag-lunch out nga pala kami, no? It's not an ordinary thing daw na ginagawa nila. Pero nagpa-lunch out kasi yung legal assistant. So kumain kami sa... Nakalimutan ko na. Basta sa Chinese restaurant sa Center Street. Wow. Okay, so sana super all. sarap. Grabe, Parang super pang busog. ilang beses nyo na atang lunch siya na. Kami, Pangatlo isa pa na. lang. So na-treat kami ng boss namin ng lunch 2 beses na. And then yung legal assistant nag-treat din. So pangatlo na. Kaya parang lalo tayong tataba dito sa firm. And then, Ako nga, lumalaki yung siyan ko. malaki ka talaga. Hindi, dati talaga, nung nasa... mako-compare yan sa videos natin. Kasi physical work ka before, tas Oo. ngayon sitting, more on Kaya sitting tayo. Pero kapag galing ako office, tapos papunta dito sa train station, naglalakad na lang kami. Kasi Ilang kasama ko minutes si ka ba Afshin. dito? 10 minutes Okay walk. lang. Pero kasi may bus naman pag nag-bus ka, 3 minutes lang Mauna yun. ka nga lang dito, no? Oo, mauna lang. Kaya, since para hindi naman ako mauna at mag-antay ng sobrang tagal, yan, Okay. maglalakad na lang kami. Ayan, so ito na guys, yung Somerset. Yung sasakyan naming red line. Okay, so mamaya na lang ulit guys. Ako po, sobrang araw naman. Nagre-reklamo ka ba? Ang init eh. Init. Yan guys, so dito na kami. Nakalimutan ko yung shades ko. Grabe, hirap. Oo. Magmulat. Yeah, pero yung hangin malamig pa rin. Yeah. Ayan. Ayun guys, no, ito lagi nyo nakikita to. Itong parkingan ko. Laki ng parkingan ko dito. Sino mo? Oh, luwag na pagdating ng hapon. So, yung mga ayaw mag-park sa downtown, no? And kung ang work sa downtown, you can park here. Yeah. And it's free. Pero yun nga, park at your own risk. Oo. Kasi wala namang bantay dito. Hindi nila mai-insure yung security ng car. Yeah, so far yun nga, okay pa naman ngayon, wala naman nangyayari. Tsaka marami rin naman kasing pulis dito sa area na to. Kaya feeling ko safe naman. Pero syempre, hindi pa rin natin 100% talaga masasabing safe. No? Pero so far, okay naman. Masaya ako at So far, so good. masaya ako kasi nakapag-park ako dito. Hindi ako namumblema ng slat kasi marami talagang slat pag maga. Yeah. So, kahapon dito rin ako nakapark eh. Sa area na to. Baby, si Emma naman ngayon ang magbablog. Kanina Yes. ako eh. So, anyway, gagawa ako ng vlog separately. It's all about yan changes ng PGWP. Opo. Okay? So, kung hindi nyo pa napanood yun guys, and you are an international student, or nagbabala kayo maging international student dito sa Canada later on, ako panoorin nyo yun Yeah. kasi grabe yung changes na nangyayari Pero- sa immigration dito sa Canada. Pero para sa akin naman baby, tama lang din naman kasi. Kasi yun yung pinag-aralan mo eh. Yes. Diba? Pero saka na natin kwento yan. Oo, sa separate video. Okay, so ngayon muna kasi ay uwi muna Oo. kami and mag-grocery.
Dahil birthday ni Ate Michelle, Yeah. yung sister ni Alwin, this Marami kasi Friday. nagtatanong daw sino daw yung kasama namin. Oo, kasi isasama ko talaga siya sa unang vlog ko, yung sa nail polish. Siya yung nagpa-polish sa akin before. Pero ayaw niya sumama sa vlog. So, sabi niya, ganun, parang nahihiya. So, Nahihiyain talaga oo, yun. Hindi yun. naman So, talaga sa camera. i-mention na lang namin na siya po yung sister ni Alwin. So anyway guys, pag-usapan natin yung mga rentahan dito sa bahay, no? Kasi Ayun medyo, nga pala. Medyo ano eh, umaaray na naman kami, guys. umaaray kami ngayon eh. Naku, umaray na nga talaga. Hindi lang namin na-vlog, pero ngayon isi-share na namin na sobrang sakit sa bulsa and may heartbreak na nangyari, no, bago namin ma-accept ang change na ito. So Yeah. ano ba yung nangyari? Oo, pero hindi pa naman sa ngayon guys, pero nasabihan na kami ng Okay. aming landlord. Na i-increasean na naman kami ng renta. Oh my God. Oh my God. Ayan. Parang ang taas ng boses, no? Pero ang taas din kasi ng taas. Kasi isipin nyo guys, dito sa Alberta ha, yun talaga yung problema ko. Yun lang naman isa sa mga hindi ko gusto dito sa batas, okay? Wala kasing rule na or batas na nagsasabi na may cap yung mga pagtaas ng renta ng mga landlords dito. Actually, they can increase the rent sky high whatever amount that they would Magkano? want. Dito sa Alberta, sasabihin nyo, oh, hindi pwede yan kasi dito ganyan. Iba-iba guys yung per province. I think sa BC, yan meron silang ceiling or cap na 10%. for example, 10%. 10% lang ang pwede i-increase for this certain period. So dito rin sa Ontario, I think meron din silang cap. So maganda yun kasi 'di ba hindi ka magugulat sa biglang taas ng iyong nirerenta. Pero ngayon dito sa Alberta, grabe na experience na namin yan before, 'di ba? Sobrang heartbreak. Kaya nga napalipat Lumipat kami kami. from apartment sa Southwest, lumipat kami dito nga sa Ogden. Kasi one bedroom namin noon, 1,100, 'di ba? 1,150 kami nag-umpisa and then after a year, 'di ba? Tataasan kami to 1,595. So 1,600 na halos, so almost 400 na, 'di ba, yung increase. Para hindi namin matanggap, increase na kami ng 400 para sa one bedroom, ang sikip-sikip Oo, noon. tas wala pa yung kuryente dun Wala pa guys, wala pang kuryente. internet. And then insurance pa. Insurance Insurance pa. pa sa home. Yeah. So we felt unreasonable na yung amount na yun. Kaya naghanap kami ng other place. And ito, we landed dito sa Ogden, which is yung by level pala siya. Hindi siya basement kasi hindi siya bahay. So merong level by lower level and then upper level. So nasa lower kami na level and ang rent nun ay nung nag-rent kami 1,600. Okay na yun sa amin na Pero all in and 3 bedrooms. 'Di ba guys? Okay na yon para sa amin. Parang ano pa nga, nung una, tig-iisang kwarto pa kami, nagtatawanan kami, kunwari lang isa kay Sayo, isa kay Alvin, isa sa akin, kasi sobrang luwang talaga and we felt at peace talaga dito sa lugar namin, wala kaming reklamo, yan, super spacious, yan, komportable kaming namumuhay. So yun guys, no, for almost a year na rin, sobrang komportable kaming namumuhay at nagre-rent dito sa aming apartment. Yun nga lang, no, unfortunately, yan, parang last month, no, naka-receive kami ng notice. Grabe, notice of the increase ng rent. Hulaan nyo kung magkano. Actually, guys, ito pala, prior notice, nagchat-chat muna kami ng landlord namin. Mag-increase daw siya ng $200. Okay? Okay. From 1,600, magiging 1,800. All in pa rin kasi syempre tumataas nga rin daw yung yung mga interest, whatever, inflation, ganyan yung explanation, and this is a business kasi ng family nila. So sige, we process it and absorb it, pero come that day na naka-receive kami ng paper, kasi di ba text lang yung una, ito na nga ang increase, hindi lang 200, 300 na guys. So from 1,600, yan, big jump to 1,900. Parang sabi ko, ang sakit naman kasi lagi na lang kami nakaka-experience ng ganong jump. Parang Okay, hindi okay na sana 100 no? oo, hindi na tayo natatantanan talaga ng increase. Pero iniisip ko, hindi lang naman sa amin nangyayari yon, I think sa lahat. And yan, looking at rent faster then with that 3-bedroom apartment,
okay din naman yung place, well maintained, ay nasa 2,000 plus na rin naman yung mga ganong price. Although this is an old apartment or old house na na-construct, pero very well maintained talaga and okay siya sa amin. Yun nga lang, 1,900. And mabait naman talaga yung landlady namin. She's very supportive and kind, and she wants us to understand that this is a business din. So okay, we processed it. Sabi ko, sige, parang wala nang choice. Kaya tumitingin rin kami ng other apartments, and then naisip namin parang mortgage payment na rin agad yata yun, no? 'Di ba? Kaya nagtingin lang Kaya kami. yung dahilan guys, kaya rin kami Tingin lang. Pero alam namin guys, naggrabe, hindi lang mortgage ang poproblemahin mo kapag kumuha ka na ng bagong bahay. Yeah. So it's a bigger responsibility, bigger risk din. Kaya hindi pa naman kami agad-agad talaga nagpaplano kumuha ng bahay, guys. Kino-compare lang namin din. We're studying the market. Kasi hindi pwedeng sugod lang ng sugod. And alam nyo naman, mahal ang property tax, mahal yung mga closing costs, pati yung lawyer. So yun, 'di ba? Yan, kaya ang rent namin for this coming August will be 1,900 na. And sabi niya nga, but you will be working by then, right? Kasi nung nag-usap kami, wala pa akong work. Sabi ko, hopefully I will get absorbed by the law firm na pinagpa-practicuman ko. So gladly, ayan, absorb naman ako. Pero yun nga, syempre, chunk ng ating sweldo, ayun nga, mapupunta na dun sa increase agad. So, hindi pa tayo kumikita, meron na tayong dapat i-allot agad doon sa increase ng rent. So, grabe talaga yung dito, no? Yung cost ng mga pabahay dito sa Alberta. So, I think din naman, sa buong Canada, may housing crisis na nangyayari. Pero grabe lang yung jump. Kasi uncontrolled dito and walang limit yung pagtaas ng renta. So yun lang guys, no, napaka-sad. Pero iniisip na lang din namin na okay pa rin siya kahit 1 kasi nga tatlo naman yung kwarto. Oo, nun. tatlo naman yung Tapos kwarto. all-in pa siya. So sabihin mo ng $400 yung kuryente ba? Oo, okay, parang 1.5 na rin, liquor. no? So, okay na rin siya sa amin. Ganun talaga eh. Oo, pang-convince sa sarili. Pero kasi, inisip namin ayoko kunwari, lilipat ka, 1.6 or 1.7. Parang Ang cost hirap. mo din yun pag diba? Oo. Nag-rent ka ng mga, yun yung truck natin? U-Haul. U-Haul. Yun, diba? Sobrang gastos din. So, Tsaka, as of the moment, kakayanin. tsaka ang problema din kasi baby, yung paglilipat sobrang hirap guys. Oo, syempre, alam mo yun, Nakakapagod. the more space that you have, alam mo yun, parang Parami feel ng mo, parami ng gamit mo. kaya nga, sabi ko, bibili na naman tayo, eto na nga yung camping materials. Parang sabi ko, ayoko nga bumili. Kasi, ito, dagdag na naman sa bahay. Pag naglipat, ganyan na naman. Pero, that's life. Kasi, as your family grows naman, talagang nag-grow din yung mga pangailangan. So yun guys, no, pasensya na at naputol yung vlog ni Emma kanina sa kotse kasi nag-overheat yung camera natin. So anyway, so yun yung story namin ngayon guys, no. So yung, pa naman, 2 buwan pa naman siya kasi August pa naman siya talaga mangyayari. Kaya sabi na lang din namin talaga ni Emma, okay na yan, hayaan mo na at least may work ka na rin naman, kung kaya naman. Tsaka ayoko na rin muna kasi guys maglipat talaga. Although marami pa siguro kami makikitang mas mura dyan. Pero ang hirap maglipat. Sobrang dami namin gamit. Sabi namin tiisin na lang muna natin to. Gusto ko yung halimbawa yung pag bumili kami ng bahay. Yun na yun. Yung parang isang lipatan na lang. No? Kaya yun. Yun lang naman ang vlog natin ngayon guys. Okay? So yun pala guys. No? Bago ko tapos itong vlog na to. Yan. Comment nga kayo dyan guys sa baba. Kung magkano yung mga rent nyo dito sa, sa Canada. Kasi talagang pataas ang pataas eh. Walang katapusang taas ang bahay talaga dito. Okay? So yun guys, I hope na nag-enjoy ka sa vlog namin. And pag may mga question kayo, just comment na sa baba. And hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace.